Good morning mga kagala. So, alam nyo ba kung anong kahoy na to? Anong dahon to? Ito pala yung tinatawag na maple leaf. Ito yung, nakikita nyo yung logo ng Canada, Flag Canada. So, ito yun. So, maple leaf ang tawag dito. So, trivia muna tayo mga kagala. So, usapang TRC tayo mga kagala. Kasi may mga kumalat na mga news sa ibang mga content creator. So, magko-comment lang tayo dito na ang napabalitaan na sabi nila ang isang TRC ay nakatali lamang sa isang employer. At hindi ka daw pwedeng lumipat ng trabaho hanggat hindi mo natatapos yung validation ng TRC mo. So, konting comment lang gagawin natin mga kagala kasi in my previous vlog na sabi ko na rin dapat gawin. So, baka nag-isip kayo na kasi roll 2020-2025 na. So, bali po mga kagala is wala pa rin pong nagbago. So, kailangan mo pa rin may mushroom. Yun nga sinasabi nila 15 working days na ma-submit mo, ma-inform mo yung Boboid Ship Office o ORSOD na magpapalit ka ng employer. So, ang sabi nila magbabiometrics ka daw po uli. Yes, kung hindi mo na meet yung 15 days working na ma-submit o ma-inform yung Boboid Ship, magbabiometrics po tayo ulit. So, totally change ng TRC yun. Pag after 15 days na hindi ka pa nakapag-inform sa Boboid Ship Office. So, papaliwanag natin mga kagala kung paano yon para ma-submit mo lahat, may comply ng mga documents. So, kung isa ka sa palipat-lipat ng trabaho, ganito ang gawin mo. Make sure na bago ka lumipat ng trabaho para hindi ka mahirapan mag-process ng TRC mo, is mayroon ka ng working permit at may kontraka na sa new employer mo. So, yung ganun mga kagala ha. Take note yan. Para, just in case na may TRC ka na at mahaba pa yung validation yan, hindi mo na siya kailangang palitan ng bagong TRC. So, within 15 days, ma-submit mo lahat ng hinihingi ng Boboid Ship Office or OSOD na ma-submit mo. So, ganito mga kagala, kung mayroon ka ng kontrata at bagong working permit doon sa lilipatan mong employer, at i-submit mo agad to doon sa city at i-inform mo yung Boboid Ship Office or ORSOD kung saan kang city magtatrabaho ulit. At kung wala namang changes doon sa mga posisyong ina-applyan mga kagala, is walang magiging problema kung meron ka pang remaining validation ng TRC. So like katulad yung pre namin, example ko lang, pupunta siya rito, magtatrabaho siya sa sa pinagtatrabahuhan namin. In-advise ko sa kanya na maghintay ng working permit at bagong kontrata kasi mahaba pa yung validation ng TRC niya mga kagala. So para hindi na siya magpalit ng bagong TRC. So ganun nga po nangyari. Hindi po kailangan ng bagong TRC kung ma-meet mo lang ang mga requirements na hinihingi ng Boboid Ship Office pag nag-transfer ka ng trabaho. At mga kagala, kung na-submit mo na yung mga documents na hinihingi ng ORSOD or OSOD, so, kung may mga kailangan pang document, sila na lang ang magsabi sa inyo ng mga kailangan nyo pang isubmit. At kung medyo hassle, nahirapan kayo, pwede naman kayong kuha ng lawyer or attorney na sila ang mag-a-arrange ng mga document na kakailanganin pa. Pero sa mga ganyang sitwasyon mga kagala is wala kayong magiging problema basta meet nyo lang yung within 15 days na tinatawag na working 15 days para isubmit ang mga document na hinihingi ng ORSOD. So, ganun nga mga kagala at pinapakita ko ulit ang maple leaf. At kung may kakailanganin pa kayong mga tanong about sa price ng lawyer, ay next vlog na lang mga kagala. Hindi, joke lang po. So, base sa mga experience namin na nagpapa-lawyer kami ng TRC namin, nagre-range yung lawyer sa about 2,000 to 3,000 zloty. Pag malaki yung sobrang hirap na ng case ng problema sa TRC is nagre-range na yan sa mga 6,000 zloty yung inaakit sa court mga kagala.
So kung may kakilala kayong lawyer, tag mo to sa kanya. Joke lang po. So lakad-lakad lang kami mga kagala at kailangan natin ng exercise. So yun nga, na-topic ko lang yung about TRC. Kasi may mga kumakalat na vlog nagtatanong sa akin na ganun daw ba, nakatay sa isang employer lang o hindi ka pwedeng lumipat ng trabaho hanggat hindi tapos yung TRC nyo. Katulad na nasabi ko, pwede po kayong lumipat ng trabaho, kaya samahan nyo lang akong maglakad-lakad. So ito nga pala si Arjen Martinez ang nagsasabi ng ang magandang panahon ay biyaya ng kalikasan. See you, Dubisinya!